King Harold at Rax Disebek tapos na ang pagkakaibigan. Bali nagumpisa nga itong chapter 1158 sa scene sa Oro Jackson. Ibinalita nga ng isa sa miyembro ni Roger na si Shaki daw nag-open ng bar sa Hachinosu. Nung marinig nga ito ni Roger hindi excitement yung naramdaman niya. Bagkos may pagkainis. Nung mapansin nga ito ni Gaban agad niyang kinausap si Rayleigh. Napansin daw niya na simula nung mag-usap itong sila Rayleigh at Roger sa quarters, ganito na daw yung mood ng captain nila. Kaya naman tinanong nga ni Gaban kung ano daw bang napag-usapan ng dalawang to. Hanggang sa may ipinakita ngang flashback patungkol sa pag-uusap nila Roger at Rayleigh. It turns out na dinapuan rin pala ng love sickness si Shaki kaya siya nag-quit sa Kuja Pirates. Bago pala umalis itong grupo nila Shaki nung time na nilabanan nila itong Roger Pirates, binigyan niya pala ng love letter itong si Rayleigh, kung saan gusto nga nitong kunin siya ni Rayleigh. Nung mabasa nga ito ni Roger at malaman niyang hindi interesado si Rayleigh kay Shaki, bigla siyang nagalit. Mabalik nga sa unang scene, bigla na lang sumigaw itong si Roger na para bang may naisip siyang magandang idea. Diniklara nga niya na pupunta daw sila ng Hachinosu. Bakit? Dahil susubukan nga niyang puntahan itong si Shaki. Later on nga ni-reveal na nasa 40 years ago na pala tayo ng flashback. 2 years na nga lang at mangyayari na ang God Valley incident. Bali napunta nga yung scene sa Merijoa. Ipinakita nga itong mga Gorosei at si Saint Figarland Garling. Pinag-uusapan nga nila yung pagiging impatient daw ni Garling since kakatapos pa lang daw ng ginanap na competition. Malamang yung tinutukoy dito yung hunting tournament ng mga Celestial Dragons na ginaganap every 3 years. Anyway, nabanggit nga ni Garling sa mga Gorosei na may isang isla daw silang natagpuan na sinubukan nilang isway na maging affiliate ng world government, pero tumanggi nga daw ang mga ito. Nag-offer nga daw si Garling sa isla na to dahil sa napakarami nilang natural resources. Bukod pa dyan may nadiskubre din daw siyang kakaiba sa isla na to. At dito ni-reveal na yung tinutukoy palang isla ni Garling yung mismong God Valley. Sinuggest nga rin niya sa mga Gorosei na kung maaari daw yung susunod na hunting tournament sa God Valley gaganapin. Sa sumunod na panel naman napunta na nga tayo sa Hachinosu. Ipinakita nga kung gaano karaming pirata ang pumipila sa bar ni Shaki. Bawat isa nga sa mga ito hindi alak ang pinunta. Bagkos si Shaki mismo. Hanggang sa nilapitan na nga ni Shaki itong grupo ni Sebek. Malungkot nga daw si Shaki na hindi na siya ang dahilan ng pagngiti netong si Sebek. Hanggang sa inasar na nga rin ni Big Mom itong si Sebek. Sa kabilang banda naman tuluyan na ngang dumating itong Roger Pirates sa Hachinosu. Si Roger nga punong-puno ng pag-asa para kay Shaki. Pero bago pa nga siya makadiretso kay Shaki bigla na siyang hinarang ni Sebek. Galit nga itong si Sebek sa casual lang na pagpunta ni Roger sa isla niya. Hindi naman nagpatinag si Roger at sinabing bawal daw silang maglaban sa bar ni Shaki. At dito bigla ngang napagtanto ni Sebek na mahaba daw yung pila sa labas. Kaya bakit bigla daw nakapasok na lang itong si Roger? Pabiro ngang sinabi neto na hindi daw niya napansin na may pilas sa labas. It turns out na pinatumba pala ni Roger ang lahat ng mga piratang nakapilas sa labas. At dito nag-inuman na nga ang lahat. Si Whitebeard naman napaalis bigla dahil sa ingay daw nila Roger at Sebek. Maya-maya nga bigla nang lumapit itong si Shaki kay Roger at bumulong kung nasaan na daw ba si Rayleigh. Sinabi nga lang ni Roger na natutulog daw sa barko nila. Hanggang sa makikita nga natin si Gloriosa na bigla na lang dinamba si Roger. Na-miss nga daw niya ito at gusto nang sumama kay Roger. Pero tumanggi nga itong si Roger at sinabing ayaw daw niya sa mga babaeng kaladkarin. Pumalag naman si Gloriosa at sinabing kung si Shaki daw ang nag-request na sumampa sa barko niya, iba daw ang magiging sagot
netong si Roger. Nung marinig nga ito ni Shaki bigla siyang nahiya hanggang sa hinanap na nga ni Roger si Whitebeard at sinabing gusto niya daw itong makainuman. Umalis na nga daw ito, ika ni Big Mom. Later on nga biglang nahimatay itong si Shaki kung saan tinulungan naman siya ni Gloriosa. As per narrator nga sinasabing nag-instate daw ng rule si Shaki sa Chinosu na kahit sinong pirata ang pupunta dito magiging ligtas. May safe passage nga daw sila kay Shaki kung bibisita lang ang mga ito para sa bar niya. So this explains kung bakit walang laban na nangyayari sa pagitan nila Roger at Sebek kahit nasa Hachinosu pa sila. Sa sumunod na panel naman bigla nga tayong napunta sa Elbaf. Ipinakita nga dito yung paglalaban nila King Harald at Sebek. Yes guys, sa sobrang lakas nga ng labanan na nangyayari makikita nating nagsisitalsikan ang lahat ng mga nasa paligid nila, including itong mga nanonood lang na sila Loki at Haru din. Ini-explain nga ni Sebek na inuuto lang daw ng world government itong si Harald. Sa tingin daw ba ni Harald na worth it na patayin yung kaibigan niya alang-alang lang sa mga demonyong world government? Habang umaatake nga pinapamuka ni Sebek kay Harald na gagawin lang daw tauhan ng world government itong mga giants. Nagtataka nga si Sebek kung nasaan na daw ba yung warrior pride netong si Harald. Baligalit ngang pinatahimik ni Harald si Sebek at sinabing itong pagiging warrior daw ng mga giants nag-create ng history sa pagiging violente nila. Ito nga daw yung rason kung bakit hindi nila makuha-kuha yung tunay na kapayapaan. At dito ipinakita nga yung point of view ni Harald kung bakit niya ito nasabi. Nagkaroon nga siya ng flashback patungkol sa mga taong sinasabi kung gaano kasasama ang mga giants. At dito sinabi nga niya na kahit gaano daw katanga ang mga celestial dragons, still na may influence pa rin naman daw kasi ang world government sa mundo. Influence para ipakilala ang Elbaf sa mundo na hindi talaga masasama ang mga giants. Pero bago pa nga matapos sa pagsasalita si Harald, kinat na siya ni Sebek at inatake. Diniklara nga rin niya na dito na daw nagtatapos itong pagkakaibigan nila. Si Harald naman kaligtasan pa rin ng mga tao niya ang bukang bibig niya. At dito nagpatuloy pa nga itong laban ng dalawang to. As per narrator nga hindi daw natin malalaman yung conclusion ng laban na to. Pero ito na daw ang pagtatapos ng kakaiba nilang pagkakaibigan. Hindi na nga daw ulit magkikita itong dalawa na to not until sa araw ng isang famous incident. Anyway, ngayon nandito na nga tayo sa 39 years ago ng flashback. Ipinakita nga itong isla ng God Valley kung saan may isang babae dito na ipinapakita sa mga tao itong mga anak niya. Yes guys, mga anak. Dahil itong mga bata nga kambal. Hanggang sa may nagtanong nga kung ano daw bang pangalan ng dalawang bata na to. Ang sagot nga lang ng babae Shanks at Shamrock daw. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1158. Yung mga pangyayari nga sa chapter na to as usual, pag-uusapan na lang natin sa analysis video natin. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin. Bali ayan na nga yung full chapter 1158 at sana natripan nyo. So yun lang, peace!